Good day guys, nandito tayo ngayon sa Better Living Parañaque sa isang branch ni Mitsukoshi dahil isang bagong motor na naman ang ating content. At ang sabi, so far ito yung pinakamalakas na pantrabahong motorcycle. Ito si Daang Hari 186. Kaya kung interesado ka, tutukan mo ang video na to dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Isang bagong motor na naman ang nilabas ni Euro Motors. Nasa kategoring Pantram Motorcycle. Makakasama mo ito sa iyong business, pwede ring pang sidecar o kaya pang service. Ito ang si Daang Hari 186 ay ang pinakamurang 180cc. At in numbers guys ay ang pinakamalakas na pang sidecar. May tatlong kulay tayong pwedeng pagpilian. Merong gray, nandyan din yung kulay blue, at itong red. Pumunta na nga tayo sa kanyang gulong. Ito ay tube type pa dahil gumagamit ito ng wire spoke at hindi mags. Kadalasan itong ginagamit sa mga pang sidecar na motor dahil nga mas matibay at mas madaling i-repair. May size naman itong 2.75 by 17. At Yuansing naman ang brand ng kanyang goma. Kung naabutan nyo yung TMX 155 dati, kung papansinin ninyo, magka-same sila ng design ng kanyang hub at mukhang aftermarket na nga rin o kaya pininturahan dahil ang kanyang paint job ay kulay itim na. Same sila ng quality nung kanyang paint dito sa kanyang fender. Makintab na rin. Dati nga sa mga ganitong klaseng motor ay mababa lang yung kanyang fender at nangangailangan pang maglagay ng mudguard. Pero dito kay Daang Hari 186 ay sobrang haba na. Dito naman tayo sa kanyang left side. Ang kanyang stopping power dito sa kanyang harapan ay naka-drum brake. Ang kanya namang speedometer reader ay naka-cable. Ito namang kanyang front suspension ay naka-telescopic fork na mataba na rin. And in actual ay may glitter effect yung finish ng kanyang paint job. To prolong the service life of the suspension, meron itong rubber boots. Ang gamit naman nito ay pansalag sa mga debris na pwedeng kumapit sa suspension. Kadalasan ay tubig o buhangin na maaaring mag-iwan ng gasgas sa inyong suspension, katagalan nga ay maaaring yun yung sundan ng langis sa pagkakaripak ng inyong suspension. Bumaling naman tayo dito sa kanyang mga ilaw. So far, ito pa lang ata ang Pantram Motorcycle na merong daytime running light na naka-LED. Etong kanyang ulo ay may kamukha. Kung kailangan na nating magpalit ng fairings, malamang ay swak din yon. Ito palang kanyang turning lights, kasama nung kanyang headlight ay bulb type pa rin. Rectangular naman ang kanyang shape. Mala old school na may pagka X4 two-stroke yung kanyang design. Gaya ng mga typical Pantram motorcycles, dito pa rin sa kanyang leeg ilalak. Yung kanyang manibela, iwas nakaw. Sa pag-lowered naman ng motor na ito ay kailangan mo ng masinsya dahil ang holder sa kanyang itaas ay hindi adjustable. Ito naman ang ating i-check, yung kanyang handlebar dito sa kanyang left side. Ang mga buttons ay turning lights, high beam and low beam at busina. Dito naman sa right, nandito yung kanyang headlight option, yung kanyang electric starter, nandito rin yung kanyang button para sa kanyang hazard light. Yes, may built-in na siya. Ito naman ang i-check natin, itong kanyang meter panel. Analog pa rin siya at yung mga basics naman ay nandyan, like speedometer, odometer, gearing indicator, turning lights indicator, neutral indicator, high beam indicator, at yung importante, yung kanyang fuel level indicator. Matindi pa nito ay meron na tong charging port, USB type na yan. Ito namang kanyang fuel tank ay 10.5 liters. Malaki na rin yan at malayo-layo na rin ang mapupuntahan mo dahil ang kanyang fuel consumption ay 45 kilometers per liter. For the design and color combination ay pogi rin siya. Kung di ako nagkakamali ay yan yung calligraphy na ginagamit sa Pilipinas. Maiba tayo, napansin ko itong motor na ito ay sidecar ready na dahil meron na rin siyang butas na daanan para sa tornilyo na maglalak sa sidecar. Napakalaki nga ng makina nito at kung hindi ka naniniwala ay may nakalagay sa kanyang block na 186cc. Lumalaban. Kaya nga, i-check na natin yung kanyang makina. Ito ay single cylinder, single overhead cam, 2 valves air-cooled at carb type. Meron ito ang actual displacement of 186.8cc compared to Barako na 175. 9.2:1 naman yung kanyang compression ratio. Ang kanya namang bore and stroke ay 63.5 by 59 mm. Ang downside lang siguro nito ay naka 5 speed siya.
Anyways, ang maganda naman dito kahit na naka-electric starter siya ay meron pa rin siyang kickstart. Dito naman sa kanyang crankcase cover, mapapansin natin na meron na rin siyang transparent oil filter cap. Magagamit naman yan sa pag-monitor natin sa ating mga langis. Pogi na rin itong kanyang crankcase cover, nag-jibe sa overall look dahil kulay itim na rin. Sa maximum power naman tayo, meron itong 10.5 kW at 8,000 RPM. Compared to Barako dahil yun na siguro yung pinakamalapit na competitor niya ay 9.5. Sa torque naman ay 13.5 Nm at 6,500 RPM versus kay Barako ay 10 Nm lang. Sa palagay nyo, sulit na ba itong motor na ito na mas mura ng 25,000 sa kanya? Kung sisipatin mo pala ang kanyang makina, dito sa ilalim ay meron na tong engine support. Ang function naman yan ay magsilbing cover and to reduce the vibration. At sa mga hindi nakakaalam, nandito na rin yung drain plug niya para sa kanyang langis. Sa side ng kanyang fuel tank, makikita natin dyan yung kanyang fuel cap. Dyan ay pwede nating i-off yung gas flow at ma-detect if less than 1 liter na ang gas ng motor. Dumako naman tayo dito sa upuan. Meron lamang itong single tone na seat cover. At sa dulo ay nakaprint na 186 4-stroke. Ang tansya ko dito hanggang 3 tao ang capacity. At kung mga payat ay baka umapat pa nga. Ang itsura naman nitong kanyang side cover fairings, may decals din na Euromotor 186 na same lang din naman dito sa kanyang left side. Ito naman ang kanyang pipe ay mahaba rin, kamukha rin to ng Barako. Meron din ito ang heat cover na gray. Terno dun sa kanyang end pipe. Nabanggit natin na pwedeng i-sidecar ang motor na ito. Yes, ready dahil 4 na ang kanyang shock. Sa ibang Pantra motorcycle, kailangan mo pang pakabitan kung saan mo imamount yung additional shock. Dito naman ay built-in na. Tire size naman natin dito sa kanyang likod, 3.00 by 17. 42 teeth naman ang stock sprocket nito. For safety reason, naglagay din sila ng chain guard. Ang kanyang stopping power naman ay naka-drum brake rin. Kung sa likuran ka naman tatayo ay ganyan yung kanyang itsura. Isa ring bago sa isang Pantra motorcycle ay ang pagkakaroon ng LED stoplight and brake light. Down to our final stage guys, nandito tayo sa ating comfort test. I-check naman natin yung comfort natin dito kay Daang Hari 186. So ang height natin ay 5'6". Kung gusto nyo kumuha ay gawin nyo na lang po ang reference. Ayan po yung kanyang itsura. So medyo malaki siya, mataas. Sa kanyang weight naman, pantrabaho talaga, puro bakal kasi, no? Kaya mas matibay siya. Ayan. So pagkasampa natin, matigas yung kanyang upuan. Pero ang kinagandaan naman yan ay mahaba. So pampamilya talaga, no? Kung marami kang iaangkas. Tapos ang purpose ng motor talaga na to is pang sidecar, no? Okay na okay naman siya kasi naka-dual shock na siya dito sa kanyang likod. Mataba rin yung suspension niya sa kanyang harap. Kaya dun sa mga buhatan, medyo mas robust siya ng konti. Tignan natin yung kanyang suspension. Medyo nagpi-play din yung kanyang suspension at makapit din yung kanyang drum brake. Nga pala itong braking system ng motor na ito ay parehong drum brake. Yan, harap at likod. Sa lang sa napansin ko dito sa motor na to, dito sa kanyang engine, naka-double cradle na pala siya. So, ibig sabihin yan, mas matibay siya, lalo na kung kakargahan mo siya ng medyo mabibigat, mas kaya niya kasi merong dalawang support dun sa ilalim ng kanyang engine. And also, it serves as a engine protector na rin, no? Sa height naman natin, both feet, yan. Medyo tiptoe, pero hindi siya tiptoe, no? Ayan. So, dun sa mga mas maliit pa sa akin, pwede naman patabasan yung kanyang upuan, no? Kung talagang gusto mo. Pero kung comfortable ka naman, okay pa rin siya. Upgraded na nga rin itong pantrabahong ito kasi gaya nga ng nasabi ko kanina ay meron na siyang LED or daytime running light. Hindi lang dito sa kanyang headlight, maging dito sa kanyang stoplight ay LED na. Doon naman sa kanyang formahan, doon pa sa mga hindi pa nakakita dito kay 186, yan, yung mga nasa isipan nyo na mukhang Barako, ganun nga yung mukha niya. Pati dito sa kanyang tambucho ay same na same. At isang nagustuhan ko dito sa motor na to, hindi mo na kailangan ng mudguard kasi yung kanyang tapaludo, napakahaba. Sa angkasan naman niya, ito yung kanyang itsura. Parang pang 3 tao yung kaya niya. Parang yung sa YTX, tapos meron pa siyang carrier pang-4 na. At ang sabi dito, yung kanyang carrier, kung bibili ka ng top box, ay fit, no? Hindi mo na kailangan ng metal plate. So, i-screw mo na lang siyang ganyan
Kasi yung ibang top box ay clamp lang no sa ilalim. So pwede mong i-clamp dito sa horizontal bar ng kanyang carrier. Dito naman tayo sa kanyang price. Same price lang siya ni Cafe 152. Kung gusto nyong kumuha ay medyo mapapaisip ka no kung kukuha ka ng 150cc or 180cc. Ang SRP nito is 69,900 pesos. At down payment naman na 5,000 lang yung kanyang down payment ay may uuwi mo na itong si 186. At dun sa 3 years naman niya ay 3,350. At may rebate pa yan na 300 pesos, kaya 3,050 na lang. Isipin mo yon 3,050 yung monthly mo. Pero meron ka ng 180cc na motor. Parang kargado na rin, no? But still, at the end of the day, kayo pa rin ang may desisyon ko. Dito kayo sa kamukha or dun sa dati, no? Pero ito para sa akin, sulit na 180cc. So, 186 pa nga. Para sa mga update ng mga bagong motor, do not forget to like, share, and subscribe dun po sa mga napadaan. At sa mga nanonood naman sa Facebook and TikTok, do not forget to follow yung ating pong page. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!